Tayo may tumayo, ulitin po natin. Aming lumayo. Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ika'y nagdurusa at ang Diyos na ako, ingatan ka sana. Mula sa templo, kausay ng tulman, at mula sa Sion, ang kanyang alalayan. Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin at pahalagahan niya ang lahat ng iyong haring susunugin. Naway pagkaloob niya ang iyong hangarin at sa iyong mga plano ang kaya Panginoon, sa oras nito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong linggo na pinagkaloob po minsan. Panginoon, amin po pinili, amin pagsama, ang iyong presensya sa mga oras nito. Kami samahan, Panginoon, gabayan ang bawat tagapanguna ng iyong panama. Simula sa choir, praise and worship. Ngayon sa aming pastor na ibigay mo sa iyo. Kunin mo kami ng pagmamahal. Itago mo kami ng Panginoon sa iyong likuran. Nang sa gano'n, Diyos, ang iyong salita at makita sa aming mga buhay. Amin kong itatangga sa iyo arawin, oras nito, sa iyong pangalan. Maraming salamat. Kami panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, po. Good morning, church! Morning! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Isang mabiyayang umaga ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Upang tayo sama-sama masaya at nalapit sa salita ng ating Panginoon. Ang ating po mga gawain ay patuloy nating isama sa ating
mga panalangin. Ito pong Tuesday, 4 p.m. Bible study ng ating pong mga kababaihan. Pag Wednesday po, alas 4 ng hapon, ang mga kalalakihan ay doon sa farm. Pag Thursday po, ang umaga, ay ang Bible study sa pamilya ng Sinido. 5 p.m. po ang midweek service natin. At pag Sabado naman po, yung ating 6 a.m., ang Don't Watch Prayer. At 10 o'clock na po ito yung ating Children's Ministry and Adult Bible Study sa Arisa 6. 2 p.m. ang mga kabataan ay may Bible Study dito po sa baba ng ating kapilya. 3 p.m. ang Praise and Worship Practice at 4 p.m. ang extension class sa Sitio Central. Sama niyo po sa panalangin mga kapatid ang mangyayaring conference this coming May 22 and 23 sa Oraling, Bataan. Sasama-sama po ang lahat ng mga pastor, deaconesses, lay delegates ng South Luzon Episcopal Jurisdiction Conference sa pamumuno po ng ating mahal na obispo. At ang ating mga kabataan sa kanilang youth camp, May 25, 26, and 27, magagawin po sa Malolos, Bulacan. At tayo nagpapasalamat sa naghandog ng mga bulaklak, ang Tomas family. Thank you, Lord, Tomas family. At pinabagi natin ng maligayang kaarawan si Nomalin Sinido sa May 23. At kayo mga kapatid, hindi ko lang ngayong araw na ito, ang birthday naman po ni Chief Justice Reynaldo Puno. Ayan, pati siya pag nakita niyo sa Facebook, ang ating retired Chief Justice Reynaldo Puno. Ayan po, kaya tayo mga kapatid ay magpatuloy sa pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon sa magitan po ng ating praise team. Good morning, church! Ayan, ating pupatiin ng napakagandang araw sa pagbabati sa bawat isa. Kantahin po natin ang I Love You with the Love of the Lord.
the sun, glorious God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God.
Kabanata 45, talata 1 hanggang 2. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Israel, ang pinunong kaniyang pinili upang sakupin ang mga bansa at alisan ang kapangyarihan ng mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan, maglulugtog ay aking papatawag. At sa mga lungsod, mga pintong tanso'y aking wawasak. Pati ganda ng bakal ay aking tatanggalin. Bibigay ko sa iyo ang nakatawang mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mo ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na sa Israel na aking pinili. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapatulog ng pagighawa at kapahamakan. Ako si Yahweh ang nagpapasya ng lahat. Magsitindig po lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 17, mga talatang 1 hanggang 11. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitan ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, paaralan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya, sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan, upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang isa at tunay na Diyos, at ang makilala sa Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa ko sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalulatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng binigay mo sa akin ay mula sa iyo, dahil tinulong ko sa kanila ang aral na binigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Itinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang itinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at napapangalaman ako sa magitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan ko po sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. Thy Lord, we shall not to my feet and a light unto my path. Thy
Muli po natin palakpakan ng Panginoon. Tayo po ay pinagkaluban ng magandang mensahe ng awit ngayong umaga sa magitan ng ating koro, Revive Us Again. Ating munang i-welcome yung bago pa lang natin na kadaupang pala ngayong umaga sa ating pananampahan. Maaari bang tumayo pag tinawag ang pangalan, para makilala po kayo, si Brother Noah. Si Sister Kim. At yung dalawang anak nila na si JM at si Maria. Ayun po, kasama na po sa ating mga Sunday schoolers. Ayun po. At nice natin ihabol ang happy birthday sa May 23, ang Nanay Baseng, birthday niya sa May 23. Sama natin siya sa prayer. Ayan po, good morning po ulit. Ayan, pakitignan niyo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mapalad ka, kasi buhay ka pa. Ayan, tandaan niyo yun, ha? Kaya pag every Sunday, natin tayo sa bahay-sambahan, we glorify, we praise, and we thank God, our Creator and Sustainer of our life. Na maski po nagkakagulo sa Senado, nawa sa inyong mga tahanan na hindi nagugulo. Tama po? Pag-pray natin yung Senado. At sinishake lang po ang ating government kasi mayroon pong surprise si Lord. Tandaan nyo na, lahat po ng mga sabihin natin, pangit-pangit naman, gulo-gulo naman. Totoo po yung nangyayari po talaga yan. Pero mayroon pong message si Lord dyan. Huwag po tayo titigil na manalangin. Huwag tayo titigil manalig, sumumpalataya, at makinig sa salita ng Diyos. Especially every Sunday, we gather together as community of faith. Today is May 17, 2026, and we celebrate the Ascension Sunday. Yung pong pag-akyat ng ating Panginoon sa langit kasi kailangan na niyang bumalik doon. At yan po ang magiging laman ng ating pong mensahe na ating mapapakinggan ngayon umaga. Tayo po'y magalangin sa Diyos. Panginoon, sa umagang ito kami po ay makikinig ng iyong mensahe. Sapagkat ang inyong mensahe ay may dala pong liwanag, kalakasan, pagpapala, at biyaya ng buhay. Sumaamin ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ito, upang sa aming buhay at sa aming paghayo ay taglayin namin ang pagpapala ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng Diyos ng umaga na binigkis. Maintindihan niyo ba yung salitang binigkis? Sa mga millennials, hindi nila alam yung binigkis. Ate Carol, pag sinabing binigkis, ano ba yun? Parang walis. Parang walis, yung, diba? Tapos meron pong nandun yung hawak. Binigkis. Parang kung yung pong buhok, gumagamit kayo ng pony, parang po ng pony, para bigkisin yung buhok. Yun po yung bigkis. Bakit binigkis? Tatlong bagay po ang nakita ko po dito sa John 17:1-11. Una, kaisa tayo ng Ama. Kaisa tayo ng Ama. Sinasabi po sa 1:17, verse 1 and 2, ganito po ang ating mababasa. Pagkasabi ni Jesus ng pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, paramalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan
upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang isa at tunay na Diyos at makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Ito pong kaisa tayo ng Ama. Kaisa tayo ng Ama sapagkat alam ng Diyos, alam ng ating manglilikha na kailangan nating maging kaisa ng ating Diyos Ama. Bakit? Sapagkat tayong mga tao, unang-una, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng kakayahan. Pero, sa lahat ng ibinigay na ito, dapat lahat ng ibinigay sa atin ng Ama, ng Diyos Ama, pati na rin ang salapi, ay kailangan maging kaisa tayo ng Ama. Ang problema ay ito. Hindi natin nakikita ang Ama. Sino po sa inyo nakita niyo na yung Diyos? Meron po ba dito? Yung nakita niyo yung Diyos? Na minsan nandun pa sa lungga, nakita mo yung Diyos. Meron po yung karanasan. Ako po itong taon na o 38 na ako pastor. 38 taon na ako pastor. Eh, hindi ko pa nakikita yung Diyos Ama. Pero gusto ko siyang makita. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito ay yung makilala kanila. Ipinag-pray po ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na makilala natin ang Ama. Ang problema, paano ba natin makikilala ang Ama? Siyempre, sa panahon natin, meron ng simbahan, meron ng Biblia, meron mga gatherings of all Christians around the world. But of course, dapat meron tayong tuntungan. Meron tayong matibay na pinanindigan na ito nga ang pagkakilala natin sa Ama. Na siya ay makapangyarihan. Sabihin niyo po, makapangyarihan. Ayan. Kung bakit makapangyarihan ang Ama? Sapagkat mula pa ng likhain ng Diyos ang daigdig hanggang sa oras nito, ang kapahayagan na mayroong Ama, na mayroong Diyos, ay dahil sa kaayusan. Sabihin mo po, kaayusan. Remember, God is a God of order. He is the one who created everything in order. Lahat po ng bagay, mula doon sa galaxy, hanggang dito sa ating solar system, hanggang dito sa ating mundo, hanggang sa ating katawang lupang ito, nilikha ng Diyos na maayos. Amen po? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ilan ang mata niya? Sino ba yung sa Greek mythology yung isang mata ang tawag sa kanya? Ha? Cyclops. Kaya yung ating katawan pala, kung ating susuliin at pagbubulayan, bulay-bulayan mabuti. Di ba napakaayos nito? At sino yung likha niya? Siyempre, may pinaggalingan. Yung ayon sa ating Biblia, ang unang tao si Eva, si Adan. At doon, dumami na ng dumami ang tao hanggang sa kumalat at napunta sa iba't ibang pulo at dako ng daigdig na ito. Ayan. At ito, ano po? Itong Diyos na ito na hindi nakikita, siya po yung nagsusustain ng lahat.
tubuong. When we say, ang Diyos ang nagsusustain, binuhin niya po ang init-init. Tama po, ano? Sino sa inyo nung umulan sinabi niyo, ay, salamat, Panginoon. Hindi ko, abang puro araw, walang ulan, ang mangyayari sa atin. Tapos maya-maya, tumigil ang ulan. Sumikat na naman ang araw. Kung puro ulan, papahain naman tayo. Sabi ng Ama, kaya nga nilikha ko ang tubig kaka-araw para mabalanse. Amen po? Yan. Alam niyo po yung mga foreigners, gustong-gusto nila yung Boracay. Alam mo, sino gusto niyo makapunta ng Boracay? Ayaw? Ayun o. Siyempre, sige. Mamasahe kayo mamaya. Napakaganda po ng Boracay. Ang dami mga foreigners. Tapos yung mga puti, yung mga Europeans, sino dito napunta ng Boracay? Yan. Diba yung mga puti? Nagsasangkitin doon. Yung mga Pilipino, wala doon. Nasa ilalim ng buo ng saging. Gusto ng mga puti, yung init dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino naman, gusto naman yung halo-halo dito sa malamig. Kaya nasa Istanbul lagi. Baliktad. Pero balance eh. Ibig sabihin ng Diyos na ito, He created everything in balance, in order. Yan ang kapangyarihan. Pangalawa, sabi ng ating Panginoon sa kanyang panalangin, lubos na makilala ang Ama at ang Kristo. So we know that God created everything. We must know deeper who is this God and Jesus Christ. At magiging kaisa tayo ng Ama na mas lalo natin pinalalaman yung kaugnayan sa Ama kung sino siya, kinikilala natin siya, inaaral natin ang Biblia about who is the Father and Jesus Christ. Kaya nga meron tayong Bible study. Sa tingin po, Bible study. Sige ha, yung mga taga-farm, tumayo na kayo, mga taga-farm. Mga taga-farm. Palagpakan natin yung mga taga-farm. Marami po yan pag nagpa-Bible study tayo doon, ano? At nais natin na ang Bible study natin ay pagpalalim tayo tungkol kay Lord. Sa Kalisa 6 naman po, yung mag-asawang Darrell at Sir Darrell at bakit Bible study? Ang pinag-aaralan natin dito ay ang Diyos Ama. Hindi natin pinag-aaralan dito si Bato. Ang pinag-aaralan natin dito ay ang Ama. At siyempre, ang ating Panginoong Kristo. At tayo naniniwala na sa salitang Pinigkis, pag tayo po ay kaisa ng Ama, kilala natin siya ng malalim, at kilala natin ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid at mga magulang. Mas lalong nagiging malakas ang bigkis na ito. Kaya napakainam na hindi lang natin kilala ang Ama, kundi kilala rin natin kung sino si Jesucristo. At ang Ama na ito nakasama sa binigkis na kapangyarihan. Pangalawang bagay, kaisa tayo ng Kristo. Yan. Ang Ama, kaisa natin, kaisa tayo ng Ama. Pangalawa, kaisa tayo ng Kristo. Sa Juan 17, talatang 6 hanggang 8 ay ganito naman ang ating mababasa. Ipinakilala lang kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa dibdib. Sila'y iyo at
ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na binigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsuko sa akin. Si Jesus ang salita. Amen? Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo ni Juan. Si Jesus ang salita. At pag sinabi natin salita, simple lang, nagsalita si Jesus. Yan. At maraming sinalita si Jesus mula nung siya ay bata hanggang sa magbinata, hanggang siya'y ipako, hanggang siya'y mamatay, hanggang siya'y uling mabuhay, hanggang sa panahon ito. Ang salita ni Jesus ay karunungan. Nandun natin naman, ang salita ni Jesus ay karunungan. Alam niyo po ba yung mga anting-anting? Hindi sa inyo minsan bumili sa Quiapo ng anting-anting. Diba? May mga lating-lating doon. Alam niyo yung mga albularyo? Saan nila kinukuha yung lating na tinatapal kapag may malapit sa diba sa albularyo? Lalagyan pa ng puting lating. Meron po yun, may salitang lating. Sa paniniwala, nung nandun sa Quiapo, na mayroong mga anting-anting yung tapos yung mga albularyo, na may mga lating-lating yung kanilang yung aklat, ay nilalagay sa kanilang puting. Naniniwala sila na yung lating na yun ay kinuha nila sa lumang simbahan. Doon sa lumang lingwahe ng Biblia na tawagin ay Latin. Sabihin niyo po, Latin. O naiintindihan niyo ba yung Latin? El Sacramento Mesporum Bambu. Naman po yun? O, hindi ko rin alam yun. Hindi naman tayo nagsasalita ng Latin. Pero sa paniniwala ng lumang tradisyon ay may kapangyarihan yun. May kapangyarihan. Yun. Minsan na may misyonero, doktor, Christian missionary, pumunta siya sa Africa para manggamot. So nagpilahan yung mga katutubong Afrikano sa doktor na ito. Alam niyo naman sa mga medical mission, di ba? Niresena, tapos pupunta doon sa pharmacist. May mga kasama yung doktor ng pharmacist eh. So sabi ng doktor, ito, pagkakapag ko, dali ko doon ha, sa pharmacist, kuha ka ng gamot. Ang ginawa ko ng katutubong Afrikano, hindi pumunta doon sa pharmacist, umuwi. Nilagyan po ng tubig yung reseta. Yung reseta. Kasi tinaman nila sa katawan. Pilit. Gumalik! Wow! It's a miracle. May himala! O, tanong. Paano gumalik yung may sakit na yun? Siya ay gumaling dahil sa kanyang paniniwala. Sinabi ni Jesus doon sa babae, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Palampakan ko natin. Hindi dahil kung sa reseta o doon sa papel na itinapal, nakatulad ay tinatapal ng albularyo. Gumagalang naman yan dahil sa pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, hindi nagpagaling doon sa babae, dalawang naman. Sabi niya, mahahawakan ko lang ang laylay ni Jesus. Binuhin niya yun. Gumaling. At marami pong pinagaling dahil sa pananampalataya. Bakit? Wala namang dala si Jesus na meron ba siyang by Jesus na gano'n? Para sa ito, wag gano'n ko, doktora. Wala. Doperamay? Wala. Anong dala niya? Salita. Salita na nagbibigay buhay. At maraming salita si Jesus sa banal na kasulatan na napakahalaga na dapat nating
balikan na dapat nating basahin at sama-sama nating pagbulay-bulay. Alam niyo kung anong gamot sa Senado? Salita ni Jesus. Amen? Sabi ni Jesus, ito po, nakatala ko sa Bible, sa Matthew. Sabi ng mga religious leaders, ibigin mo ang iyong kapwa, kamuyan mo ang iyong kaaway. O yun ang sabi ng mga religious leaders kung sa Biblia, mga pariseo, mga pariseo, mga mapagkumbari. Sabi ni Jesus, ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin mo ang iyong kaaway. Sinabi po ni Jesus yan. Kung iibigin ni Robin Padilla si Kiko, ano yung mangyayari? Kung si Sara Duterte ay ibigin niya si PBBM, ano kaya mangyayari? Kung yung katabi mo ay iibigin mo, ano mangyayari? Diba? Ibigin mo ang iyong kaaway. Tanging si Jesus lang po ang nagsalita at nagturo niya. Sa iba, diba? Yung kapitbahay mo, pag nagtapon sa iyo ng basura, lalo tayang pusa. Nako! Iba mabarangay. Diba? Kaya na ang gamot sa nangyayaring gulo at iba pa sa daigdig nito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang pagtupad sa salita ng Panginoon. Palakpakan po natin. Huwag po ninyong isipin na, Lord, Pastor, mahirap kong ibigin yung kapitbahay ko. Totoo yan. Diba? Sabi ng iba, pag sinampal ka, tadyakan mo. Sabi ng iba yun. Pero sabi ni Jesus, hindi. Ibigin mo ang tawag. And there is a blessing when we tupad. Kapag nagawa po natin ang salita ng Panginoon sa Kristo. Kapag nakasalubong mo siya, na dati kayong magkaaway, at dahil pagkatapos ng service nito, pag-uwi mo, nakita mo siya, binati mo na siya kapitbahay, pinatatawad na kita, amen ba? Sasabihin ng kapitbahay mo, amen. Yan din na natin dito sa simbahan. Nagkita ko na yun sa Istanbul, kumakain sa inasal. Walang ibang upuan kundi yun lang, inandun siya. Okay na, kasi natupad ko yung salita. Inibig ko ang aking kapatid. Kaya yung pagtitiwala kay Kristo, mga kapatid, pagtitiwala kay Kristo. Mayroon pong isang husay tumulay sa alam. Diba sa circus gano'n? Sa circus, may tumutulay sa alam. Tapos nilagyan ng net, walang para pag nahulog, safe. Ito po, self-care na ito. Nakakita na kanya mga kailangan, umakit po. Tutulay sa alam rin. Pero wala na po yung net, wala na yung lambat. Tapos ang sabi po, nitong self-care na ito, meron dala siyang kartilya. Alam mo yung kartilya? Kartilya. Yung wheelbarrow, sa mga construction, ayan. Ihawak-hawak niya gano'n. Hinamon niya yung mga tagahanga yung nanuruto. Sabi niya, okay, kayo po ba ay naniniwala at nagtitiwala sa akin na kapag umupo ka sa kartilyang ito, ay maiahatid kita dun sa kabila at may babalik kita dito. Sino sa inyo ang mag-volunteer? Sino sa inyo ang mag-volunteer? Meron nung nanonood, sabi niya, ano ba? Wala naman kung pareho tayo bumagsak na, di kung tayo na ito. Ayaw, sabi naman siya. Sabi niya, ayaw mo yun. Sabi ng mga karamihan, ayaw namin. Sino sa inyo ang mag-volunteer? Malakas ang loob na nagtitiwala sa akin na upo dito. Maiyakin ka rin, mailabalik ka rin. Sino? Kaya meron pong nagtaas na mga, ako! Ganun yan. O yan. Makiyan. Opo. Ready ka ba? Opo. Hindi ka nakatakot? Hindi mo. Sige ha. Naka na.
Sinimulan ako ng sentero umakbang. Kinakabahan ng karamihan sapagkat sa isang dampis ng paa, sigurado, tigok siya nila. Alam niyo nangyari? Nakatawid at nakabalik. Palakpakan ang kanyang mga tagahanga. Ang tanong, sino sa palagay niyo yung umupo sa kartilya na nag-volunteer? Sino sa tingin niyo? Alam niyo kung sino siya? Siya yung anak nung sentero. O mga tatay, di ba minsan sabi natin sa baby, mga 3 years old lang, anak, ano ka, talon, di ba? Pero pag di mo anak, iiyak yung walang tiwala sa iyo kasi hindi ka niya tatay. Ganyan ang pagtitiwala sa Panginoong Kristo. Na tayo sumasampalataya sa kanyang mga itinuro at sa kanyang mga salita. Na kapag nasunod natin ito, ang Diyos ang gagawa ng mga kaparaanan, hindi tayo. Ang ating pagtungkulin ay sumunod sa kanyang salita. Kaisa tayo ng Panginoong Kristo. At kung paano binitawan ng magagandang salita, narinig natin, mga kapatid, tuparin natin. Subukan natin matupad ang kanyang sinabi. Sikapin natin tuparin ang kanyang mga salita. Bakit po? Ito, napakagandang memory verse ito. Deuteronomy chapter 7 verse 9. One of my favorite verses in the Bible. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Alalahanin ninyo na ako ay siya na hindi marunong sumira sa aking pangako. Na aking pagpapalain ang lahat ng umiibig at sumusunod sa akin hanggang to all those who will love God and those who will obey His commandments. Sinasabi ko, napaka-religyoso, mahal ko, nagpapaayos dati ako, grabe ka naman makapagmura, grabe ka naman makapanakit ng kapwa mo, hindi ka nagmamasarap. Hindi yan ang pagtuba. Ang pagtuba ay kung paano nagpitiwala ka na pag sinusunod mo ang sinabi ng Panginoon, alam mo that God will do the best for your life. Kaya po, mga kapatid na nandiyan sa farm, kapitaas po yung anak kami, mga anak na farm yan. Kaya, binabasa ko yung buhay ko. Mabuti na lang meron tayong A-to-N. Di ba, Enen? Sinadyan nga, tagal-tagal na yan. Di ba? Ako naniniwala, pag tinupad ninyo ang salita ng Panginoon, aangat ang buhay. Totoo yun. Marami na akong nakita ng mga may hirap nang yumakap sila sa ating Panginoon. Iniangat ang kanilang buhay. Hindi lang iligtas ang kanilang espiritual na kaluluwa, kundi niligtas sila dun sa kahirapan. Hinamo sila mula dun sa kahirapan din. Di na sa lupang pangako katulad ng karanasan ng bayan Israel na pinahirapan ng Paraon 400 years. Pero dahil kay Yahweh at dahil mayroong mga sumusunod at tumutupad sa salita ng Diyos, Israel is one of the wonders of the world. And through Jesus Christ, those who will believe will have eternal life. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayaw ko na? Ayaw mo ba nun? Pastor, gusto ko. Tuparin mo ang salita ng Diyos. Magtiwala ka sa sinabi
ng Panginoong Kristo. Pangatlo, hindi lang tayo kaysa ng Ama, hindi lang tayo kaysa ng Kristo, kaysa tayo ng community of faith. Amen? Sabi sa Juan 17, talatang 11, at ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa magitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay mag-iisa. Kaisa tayo ng community of faith. Pakitignan niyo yung nasa harapan ninyo. Hindi po sa gilid, sa harap. Sino yung nakikita niyo sa harap? Yan. Tingnan niyo yung nasa likod niyo. Sino yung nakikita niyo sa likod niyo? Yan. Okay. Check. Kilala ko yung nasa likod niyo? Hindi mo kilala. Yan si Ate Ami. Mabait siya. Ate Ani, kilala mo kayo nasa likod? Sino yan? Pag ikaw ay nagdamo ng mangga, aarestuhin ka na. Pulis na. Kilala nito? Hindi, ito. Kilala niyo siya? Yan si Sophia Dominic Datura. In short, Sophia Ayan sa Facebook. Siya po ay nag-aaral ng nursing. Kung medyo nahihilo po kayo, lapit lang kayo sa kanya, meron po siya pang blood pressure dyan sa baba. Amen? At kung kayo naman ay gusto nyo magpa-testing ng dugo, kung mataas, o blood sugar kung mataas, o mababa, lapit lang po kayo sa kanya. Basta mag-donate kayo kasi may fundraising sila mga kabataan sa kanilang sabi. Kilala niyo po ito. Kilala niyo itong nasa harap ko. Sino siya? Buti naman kilala niyo. Noah, pinakikilala ko ang mga taga-puno, Bulacan, Pilipino, Evangelical Methodist Church sa inyong pamilya. Palakpakan natin ang mga. Bakit ko po binabanggit ang bawat isa? Ang bawat isa ay napakahalaga sa simbahan ito. Amen? At ang tulong ng ating Panginoon, tayo ay magkaisa. Sapagkat sa magitan ng community of faith, mayroon tayong puwersa. Kaya yung rema na tinatawag, alam niyo po yung salitang rema? Hindi ko sa inyo ang alam yung salitang rema. Meron po bang nakakaalam? Hindi po ito yung palaman, ha? Rema, iba yun. Pag sinabi natin rema, Greek word yan, pasensya na po kung gumamit ako ng salitang rema, na yung iniisip ng nandito sa harap at yung iniisip ng nandito sa likod, pag nag-meet sila, yun din yung iniisip mo eh. Ano yung iniisip mo? Bubutang ako sa iyo. Buti na lang wala si Kuya Ed. Hindi, ang ibig sabihin, tayo na nagkakakipon dito nasa harap, nasa likod, isang inisip natin na tayo ay mapagpala ng Panginoon. Amen? Na tayo ay patawarin ng Diyos sapagkat tayo nagkasal. Na tayo ay umuwi na punong-puno ng biyaya at paspas ng ating Panginoon. Yan ang rema. Yan po ay ilan lamang. At sa usaping pambayan, ang rema ay ganito.
kapayapaan. Amen? Gusto natin ng kaayusan. Gusto natin ng pagkakasundo. Yan ang gusto ng community of faith. Why? Because God is with us. Jesus is with us. Alam niyo po sa Facebook, mayroong mga ilang vlogger, mga totoo ang kanilang mga ginagawa. Iba minsan may mga vlogger, pag nakakita ng nagtitinda ng mangga, masabi niya, Brad, kano yung mangga mo? Sasabihin niya, nagtitinda ng mangga, 20 pesos po sa suko. Eh, ilang suko ba yan? 4 po. O ilan lahat yan? Magkano? 80 pesos po. Ay, kabili mo na lahat yan. Imbis na 80 pesos ang bigay, abang, ang daming 500 tsaka mayroong ilang 1,000. Umiyak, yung nagtitinda ng mangga. Kami na kami makita yun. O hindi ba ibang klase ng espiritu yun? Na itong nagtitinda ng mangga, inisip niya, mabilisan ang aking tinda. Ang inisip naman ng vlogger na yun, pag ako'y nakakita ng nangailangan, tutulungan ko siya. Iyan ang rema. Kaya nga ang Diyos ay tumarito sapagkat nakita ng Diyos ang pamumuhay ng mga mahihirap, ang pamumuhay ng mga api, ang mga may sakit, ang walang matinhan, ang mga ulila, ang mga balo, lahat nakita ng Diyos, naghihirap. Kaya nang siya pumarito at nang ang ating Panginoon Kristo ay maglakad, nakita niya na ang mga tao ay mga lito at lupaybay. At yung damdamin ng mga tao na kami dapat isalba sa kahirapang ito. At si Jesus naman ay naparito upang ang mga tao na naghihirap ay kanyang isalba. Rema. It is our responsibility as a church. Our responsibility as baptized Christians to share the love of God to all kinds of people, especially those people na wala na talagang walang-wala sa buhay. Kaya kung tayo'y gumagana, nagtuturo sa Karisas, nagtuturo sa Sentral, nagtuturo sa Park, sa man ay galing Panginoon. Para sabihin, kalahat ng tao na may pag-asa. At tayo naniniwala sa sinabi ng ating Panginoon, pagpapalain ko ang lahat ng umiibig at sumusunod sa akin. Hindi ko mag-share yan kung hindi ko naranasan sa aming pamilya mula nang makilala namin ang Panginoon. Mula din sa walang-wala kami, nang makilala namin ang Panginoon, may pag-asa pala, hinangan kami doon. Binago ni Lord ang buhay namin mula doon sa walang-wala, mula doon sa mapapahama, mula doon sa kahirapan. Binago lahat ng Panginoon. Palakpakan po natin. At ikaw at ako ay kaisa upang sabihin sa lahat ng tao, may pag-asa. Kaya yung espiritu ng ecumenism, ito po, pangalawang salita, maaaring hindi ninyo alam. Yung salita ecumenism. Sabihin niyo po, ecumenism. Lakas nyo naman. Ecumenism. Ako lang nagsasalita dito. Daya-daya nyo naman eh. Sama-sama tayo. Ecumenism, ano yung sabihin niya? Ang pagkakasulat ng Ebanghelyo ni Juan ay nasa mga 100 years after Jesus Christ ascended to heaven. And during that years, lumago ang community of faith. Dumami yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. At
sino yung mga tao na yun? May Griego, may Hudyo, may Pagano, at kung ano pa. Kung ano pa. Galing sa iba't ibang mga kultura, galing sa iba't ibang lahi, nang marinig nila ang salita ni Kristo, silang lahat ay nagkaroon ng simpatya sa nabuong community of faith na tinawag na Johannine Community of Faith. At doon sa community of faith na yun, nagkakaisa sila sa sinabi at itinuro ng Panginoon na sila'y magsama-sama na hindi tinitignan kung anong lahi sila, na hindi tinitignan kung saan sila region ng galing. Kasi mayroon ng iba ganito eh. Ay, Bisaya ka? Ayaw ko sa'yo. Ay, Ilocano ka? Ayaw ko sa'yo. Kuripot ka eh. Mga ganon. Ayaw ko sa'yo. Kapampangan ka eh. Waldas ka. Mga ganon. Ayaw ko sa'yo. Taga-tondo ka. Magulo ka. Mga ganon. Walang ganon. Kaya pakikita niyo yung katabi. Katabi mo sa kanya. Kasama kita. Yung nasa first view, second view, third view, gano'n, ikot-ikot tayo natin. Kaisa natin ang lahat ng may pananampalataya sa Diyos. Kaisa natin ang pananampalataya ng iba pang denominasyon. Huwag natin sasabihin, tayo lang, hindi gano'n. Sapagkat pag sinabing ecumenism, nagkakaisa ang buong katawan ng Panginoong Kristo. Ang mga lagan ni Kristo, ang mga Kristiyano, ang mga sumusunod, nagtitiwala sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo na binigkis ng salita ng Panginoon sa Kristo, tandaan nyo mga kapatid, may puwersa yan. If there are two gathered in my name, according to Jesus, I am in the midst. Dalawa lang ba? Marami tayo dito. At paparami pa ng paparami ang nais makarinig ng salita ng Diyos at nais nilang makibahagi sa ecumenism. Nais nilang makibahagi sa kilusan ng mga mananampalataya na isinusulong ay ang kaligtasan ng buong isang katawan. Binigkis. At napakasarap. Kaya-aya sa mga na nagsasama-sama ang lahat para sa kanya. Sa kalwalatian ng Diyos. Dalangin mo po. Ang lahat ng narito na pag nasa loob mo siya, ay kilala kita! Ano? Pag nasa loob mo siya, Kenji! Kilala kita! Bakit mga ganon? Kasi, nandun yung spirit of ecumenism. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Baka naman po tayo sa pagbibigay ng ating mga grupo at kasasalamat. Pinatawagan po ang ating offerings.
sa mga gawain upang isulong ang iyong pag-aari sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang bawat nagkaloob, patuloy na sumakanila ang masaganang pamumuhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili tayo sa pagkakatayo at ulitin natin ang muling awit, trust and obey. When we walk in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Through His good will, He abides with us here, and people who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His mind quickly drives it away. The doubt or a fear, not a sign or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. To trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our God we don't richly repay. The grief for our loss, not a crown nor a cross, but His blessed faith we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. But we never can prove that we lies of His love until all on the altar we lay. The paper He shows for the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. He says we will go, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Mga kapatid, magtiwala tayo sa salita ng Panginoon at tuparin natin ang kanyang mga salita. At ang salita ng Panginoon, halina kayo, bumapit kayo sa akin, kayo lahat at napapagalan at bibigyan ng lupa. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid,
Kung tayo po ay may mga pinagdaraanan sa buhay, alin po kayo? Kayo po ba'y may kahilingan sa Kanya? Manalangin po tayo, lumapit po kayo. Kung mayroong iba't ibang mga kahilingan sa trabaho, sa tahanan, personal, halika kayo mga kapatid. At ang Diyos na nakatatalos ng ating mga puso, ang siyang kaguan ng kalakasan, liwanag at pag-asa. At kung nais natin magpasalamat dahil sa mabuting nangyari at ginawa ni Lord, halika kayo at tayo sama-sama manalangin ng pasasalamat. At kayo din ang ating bansa, ang kalagayan ng buong mundo, dalangin natin sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa. At dahil dito, kami ay lumalapit sa iyo. Taglay ang ibang-ibang mga kahilingan, pagsusumamo, panalangin. Panalangin para po sa inyong mga anak na may mga karamdaman, pagalingin po sila, Panginoon, sinanabasin, Ate Pilar, at ang iba pang maraming may sakit, si Ate Alma. Lord, ipatong mo po ang pagpapala at makapangyarihan kamay sa kanila. Maging sa inyong mga anak na dumaraan sa mabigat na pagsulong, tulungan mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. At inyo pong ipagama at ipahayag na sa pagtitiis may kinabukasan naghihintay. Sa pagtitiyaga may pagpapalang nakakita. Kaya nga, Panginoon, sa inyong mga anak na nagpapasalamat, dala ng mga biyaya at katugunan sa kanilang mga pinungan. Purihin ka, Diyos. Lord, salamat sa mga nagdiriwang ng kanilang mga kaalawan na nabasag. At maging ang kapatid na Romanin, pagpalayan po. Maging ang pamilya ni Noah, maging patuloy po ipagkaloob sa kanila ang kapahayagan na napakahalaga na marinig ang iyong salita. Pagpapala rin sa aming mga kapatid at mga kabayan na sa iba't ibang panig ng daigdig, nagtatrabaho, nagtitiis ng hirap, lungkot, init, lamig, dahil lamang may taguyod ang pangailangan ng kanilang mga masubo. Suklihan mo po, Panginoon, ang kanilang mga pagpapagal ng iba yung tagumpay ng buhay. Ingatan mo sila, ilayo sa iba't ibang kapahaman. Maging ang aming bansang Pilipinas, Lord, naniniwala po kami, sumasampalataya po kami na mga nangyayari sa Senado, nangyayari sa aming bayan ay bahagi ng kasaysayan ng aming bansa na yung pagpapalain ng bansa nito. Inyo pong iaangat ang aming ekonomiya at magkakaroon ng tunay na pagkakasundo ang lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga nasa pamahalaan. At bibigyan ng Diyos ang simbahan ito. Patuloy po pagpalain ang punong Bulacan Pensa, ang mga kababaihan, kalalakihan, ang mga bata, kabataan, lahat ang bumubuo ng Diyos. Sapagkat kami sumasampalataya sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Jesucristo na aming Panginoon at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa ngalan ng Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid kong minamahal, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbas at pagpapala mula sa ating Diyos sa mga nasa namin. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagliligtas
ng ating dakilang Panginoong Kristo. Ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng Banal na Espiritu ang siyang sumainila sa inyong mga tahanan, sa inyong mga anak buhay, mula ngayon at magpakailan, kailanman. Amen. Ayan, sige po. Tayo po ay lumapit dito sa harapan upang tayo ay magpapicture. Lahat po ay lumapit dito sa harapan. At sa lahat po ng mga nini graduates, meron po tayo OJT na dalawa ngayong araw na to. Kaya wag